Alright, so magbigay naman tayo ng reaksyon at komentaryo sa mga balita naman na nagaganap dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mga problema ng mga politiko ngayon, no? Nagkakagulo na daw at talagang watak na ang unity team, mga tol. Ito ang matindi. COA, kumanta na. VP Sara pinaresign na. PBBM nagulat, tamba, pahiya. Yan ang ating aalamin, mga tol. Bibigyan natin ng reaction video ngayon mula sa kay News PH, mga tol. So kung bago ka pa lamang dito at trip po yung mga ganitong klaseng reaction video, mga kapatid, samahan mo lang ako. Binibigyan natin to ng komentaryo at reaction, mga video pinapanood natin, mga kapatid. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Pinagre-resign po ng mga Okay, mula kay Badong Aratiles. tauhan o mga supporters ni Pangulong Marcos at ni Mhm. Tambaloslos, ang Nako, ating pong mahal na Vice yun President na nga. Sara Duterte. Yun na nga yung sinabi ko kanina, no? Parang watak na. Kasi sa election, mga tol, yan ang magkakasama eh. DDS at saka loyalist, mga tol. Mga supporters ng Marcos at saka supporters ng Duterte, magkasama yan, no? Sa mga rally dati. Kasi syempre, alam mo na, tambalang VP Sara at saka si PBBM. Ngayon, mga tol, after 2 years, mga tol, ay eto na. Magkagulo na sila. Well, yung iba nananatiling syempre para sa kapakanan ng Pilipinas, dapat magkaayos kayong dalawa. Pero yung iba talagang sinasakyan nila at pinag-aaway talaga nila, mga tol, no? Pag-uusapan din po natin Which is ang nakikinabang is yung mga kalaban. At sinusuportahan niya ng mga kalaban, ginagatungan nila para talagang mawatak yung tambalan na yan, mga kapatid. Dapat talaga maging vigilant tayo bawat isa, no? Hindi tayo basta-basta nagpapapaniwala sa mga sabi-sabi lang eh. Dapat tayo marunong tayo tumingin din, eh, no? At saka dapat di tayo tumitingin sa mga kulay ng politiko eh. Dapat nandoon tayo nakatingin sa ano eh, sa kapakanan ng bansa natin eh. ito pong mga atake nila kay Sara Duterte, sa mga achievement ni Sara Duterte ay inaatake po nila at ginagawan po ng mga fake news. Actually, panay fake news lang naman po ang atake talaga nila kay Sara Duterte. Pati po yung confidential fund, wala naman po silang atake. Speaking of confidential fund, lumabas na po yung COA year-end report at napakalinaw po, no? Pinature pa po to. Pilit pong pinipiga ng Philippine Star. Kunwari, may anomalya, pero binasa ko po yung article ng Philippine Star sa kasawiang palad, no? Yung pong hinihintay nila, matagal na nila hinihintay. Buhat po na nagsimula sila sa COA. Yan, yung sinabi po nila yan na sana yung COA imbestigahan. Naglabas na po na year-end report. Sa kasawiang palad ng mga detractors ni BP Sara, wala pong nakitang anomalya Yun lang. ang COA. Ulitin ko po, walang nakitang anomalya ang COA sa confidential fund ng Office of the Vice President. Naku, nag-iiyakan na ngayon yung mga detractors ni Sara Duterte. Hindi tayo makasara, hindi tayo maka-PBBM, mga tol. Tayo maka-Pilipino, mga tol. So yung ginagawa kasi talaga ng ibang mga tao, mga Pilipino, mga tol, ay gumagawa sila ng paraan para masira yung sinimulang magandang tambalan sana na to, no? So sinisira nila yan para nga naman yung interest nila, yung personal interest nila para sa posisyon is magkaroon ng daan, no, mga tol. At yun ang ginagawa nila, hindi para sa kapakinabangan talaga ng mga Pilipino eh, kundi para sa pansarili nilang kapakinabangan eh. So itong Commission on Audit, mga tol, ito yung audit kung saan ginagastos ng mga ahensya ng gobyerno yung mga budget nila. 'Di ba? Kung ito'y merong pinaggamitan, anomalya, ninakaw, mga ganyan mga bagay. So eto, wala naman daw anomalya ang nakita ang Commission on Audit doon sa confidential funds ni VP Sara na sinasabi nga ng marami na ninakaw daw o kung saan lang ginastos, mga tol, no? Siyempre ang daming mga Pilipino ngayon diyan ang naniwala din naman na hindi muna nag-search, nag-iimbestiga, 'di ba? Yun ang mahirap sa Pilipino, madali tayong makinig lang, alam mo? Yung pagre-resignin yung Vice President. Para saan po? Ano po ang dahilan? Sige nga po. Ang Vice President po, hindi po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. No? Kung palpak po ang pagpapatakbo ng administrasyon sa Pilipinas, aba hindi po Vice President ang dapat ang magre-resign. Ang dapat pong magre-resign kung palpak po. Ha? Kung palpak po yung Vice President, yung administrasyon, bakit Vice President? Hindi ba?
hindi ba dapat na magre-resign yung president? Eh ngayon lang po ako nakarinig na mag-resign yung vice president. So hinanap natin, ano ba katwiran ng mga to, no? Ito po, ang dami po nakapormang ganito ngayon, resignation, Sara C. Duterte. Yan po ang kanilang panawagan. Ito po ang sabi ng isa, my wish for 2024. Same po ibig sabihin, pinakakalat po nila to. Pinakakalat nila to na gusto nila mag-resign. Hindi na po dati DepEd Secretary lang. Hindi na po bilang DepEd Secretary, kundi bilang Vice President. Okay lang yung pinagre-resign mo bilang secretary ng DepEd may katwiran Pero yan, binoto yan ng 32 million, mas mataas pa po ang boto kaysa dun sa presidente mo, no? Ikaw na nagpapa-resign, mas malaki pa po yung boto niyan sa presidente mo. Bakit mo pagre-resignin? Ito po ang kanilang katwiran. Bakit dapat mag-resign yung Vice President ng Pilipinas? Vice President po, traditionally, wala po nananawagan na mag-resign yan. Kasi traditionally, ang Vice President ay tagahalili lang ng presidente. Pag may nangyari sa presidente, may namatay na presidente, marami na po nangyari niyan. Namatay si Manuel Quezon, naging presidente si Osmeña. Namatay si Manuel Rojas. Sino ba pumalit kay Rojas? Si Elpidio Carino. COA. Ayaw nyo bang malaman nyo sa COA? Interesado ka. Ano pa po ba hindi nyo alam sa pulburon? Okay. Dalawa na po Tandaan nyo naman, mamaya. Pinatatandaan ko sa inyo. Pag mamaya na naman, wala na naman magtatanong. Sinulat ko na po, COA at pulburon. COA. Manifesto at pulburon. Mamaya po natin pag-usapan yan. Okay. Punta na po tayo rito. Year-ender COA. Ito po ang pamagat ng Philippine Star. 'Di ba? Masyado silang no? Philippine Star makatambalos-los po 'to. Year-ender COA exposes Duterte predilection for confidential fund. No? Gumamit talaga sila ng hindi naiintindihan na salita para magmukhang may anomalya. So binasa po natin, no? Ang sinasabi pong predilection diyan ay yung mahilig, parang gano'n, no? Ang mga Duterte ay mahilig sa confidential fund. Yun lang po. Ngayon, ang hinahanap ko, ano yung report ng COA na nagsasabi na may anomalya yung confidential fund? 'Di ba? Yun yung gusto natin 'Di ba COA po ang makakapagsabi kung may anomalya sa confidential fund? Gusto nilang palabasin na may anomalya sa confidential fund. Sinasabi na natin noon pa, walang anomalya sa confidential fund. Pinasamaan lang ninyo, ginawan nyo ng mga drama yung 11 days na ginastos yung 125 million. Tapos drinamahan nyo with matching walang boses si Kimbo. Ganon din naman yung ginagawa nila dati sa Marcos di ba? Kahit na sinabi naman ng korte, sinabi naman kahit yung korte wala pa namang sinasabi na may ninakaw ang mga Marcos, pero ganun pa rin yung atake nila. Ibalik mo yung ninakaw nyo, ibalik nyo yung ano ibabalik? Wala nga naman sinasabi ang korte, di ba? So eto rin, mga tol, pinapangunahan din nila. Hindi po. 19 days lang ginastos. 11 days lang po. 11 days lang. So ngayon po, naglabas na po yung COA at nireport po ito ng Philippine Star. Ang tanging nakita ng Philippine Star, ang mga Duterte ay mahilig gumamit ng confidential fund maski sa nung mayor pa sila. Mayor Digong, Mayor Sara Duterte, pati ngayong mayor si Baste. Ang sagot naman dyan ng mga taga Davao, napakinabangan ng Davao City yung confidential fund dahil ang Davao City ay ang city na nagawa po nila mula po sa communist infested po yung kanilang lugar, naging insurgent free, no? Yun po yun Dahil po yan sa confidential fund. Yan po kaya tuwan-tuwa po yung mga taga Davao diyan sa confidential fund. Ganun pa rin dahil po sa nawala po yung insurgency, unti-unti pong umunlad yung Davao City. Ang Davao City po ay walang utang. Kasama sa top 10
na pinakamayamang lungsod pero walang pagkakautang. Ang marami po sa top 10 na lungsod may utang. Ibig sabihin ng top 10, pinakamalaking kinikita, no? O basta ganun, asset, etc. Pero ang kagandahan po sa Davao City, wala po silang utang. O yan po, kaya masaya po yung mga taga Davao sa confidential fund. Meron po bang report yung, kasi ang tagal na nun eh, meron po bang report yung COA na may anomalya sa Davao City? Wala rin po. Eh saan nila nagbabasehan? Kasi nga akala nila, uto-uto mga Pilipino. Akala nila pag inulit-ulit nila, 11 days lang ginastos, okay na. Ngayon, hinihintay nila, di ba? Binabanggit nila yung COA eh. Pinaiimbestigahan namin sa COA. Ngayon, naglabas ang COA, wala na ilabas na anomalya. Tahimik lang sila. Hindi na nila pinag-uusapan yung baka sakaling makalimutan na ng Pilipino, baka sakaling makalimutan natin na masyado nilang pinasama yung confidential fund na yan. Wala pong sinabing anomalya ang COA. O yun po yun. Kasi labas naman yun eh. Sila pa bang mga dyaryo, may pagkakailan nila yan. Wala po. Pati po tong headline na to para pagmukhain lang. Parang headline lang yan ng 11 days ginastos. Miski naman yung 11 days, matagal na natin pinapalit pong anomalya dyan sa paggamit na yan. Actually, magpahanggang ngayon may naririnig pa rin ako na hindi daw nila alam kung saan napunta yon. Hindi rin kasi sila nanonood ng balita eh, no? Pero napanood na natin yung mga balitang yan kung saan ginastos yung confidential fund na yan. 18 days man yan o 11 days. Basta hindi naman ibinulsa. Na importante doon mga tol, di ba? Kung susuriin pa nga natin, pwede natin ibalik sa kanila yan. Bakit 11 days nyo na lang bago binigay ninyo? 11 days na lang natitira. Eh, ang tagal nang hiningi sa inyo yan. Di ba? O, babalik pa nga sa gobyerno yan. Kaya lang hindi tayo ganun kasutil. Hindi tayo mahilig sa mga walang kawawaan. Alright mga kapatid, nakikita natin kung ano yung nangyayari ngayon no, sa ating bansa. Yung mga Pilipino din kasi talagang gumigiba ng pagkakaisa. Ang isang bansa talaga magiging matatag, magiging matibay yan kung talagang may pagkakaisa mga tol. Kaya nga nanalo itong Uniteam kasi napakaganda 'di ba ng layunin magkaisa para sa mas matatag na Republika ng Pilipinas mga tol. Kasi kung tayo rito sa loob ng Pilipinas nagkakagulo, kanya-kanyang batuhan ng mga etsyas, 'di ba? Kanya-kanyang kala mo lahat na malilinis mga tol. Kahit na sino pang iupo nating president o vice president, hangga't may mga ganyang klaseng tao mga tol, walang mangyayari sa Pilipinas eh. 'Di ba? Kasi ang pansariling interes lang nila eh. Pabagsakin natin 'tong harang 'to para tayo makabalik ulit sa posisyon, para tayo mamuno, para tayo ay makapangyarihan, 'di ba? Magagawa natin kung ano ang gusto nating gawin basta wala 'tong mga 'to. 'Di ba? 'Yan ang problema mga kapatid. Napakarami nating problema na ang nasasaktan talaga yung mga nasa laylayan kung tawagin nila, 'di ba? 'Yun ang nasasaktan talaga, nasasaktan yung mga Pilipino samantalang sila 'no, ang gaganda ng buhay nila. Tapos ang gusto nila mas mataas pang posisyon. Ay nako, paano tayo ngayon lalaban 'yan sa ibang bansa? Mga nananakop sa atin kung dito pa lang sa Pilipinas ganyan ang nangyayari. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.